Magandang buhay mga ka-Phil Watcher, ako si Binibining Maricris Alvarez at ngayong araw ay panibagong kwento na naman ang aking ibabahagi sa inyo. Ito ay isang maikling kwento na nagmula sa Singapore at ito ay isinalin sa wikang Filipino ni Mauro R. Rivera na may titulong Ang Ama. Ito ay tumatalakay sa pamilya, pagmamalupit, pagsisisi at pagbabago na tiyak kung pupukaw sa inyong damdamin at magbibigay sa inyo ng aral. Bago tayo dumako sa maikling kwentong ating tatalakayin, nais ko munang magtanong sa inyo. Una, para sa iyo, gaano kahalaga ang papel na ginagampanan ng isang ama? Ikalawa, naranasan mo na bang mawalan ng tiwala sa isang taong malapit sa buhay mo? Ikatlo, ano ang ginawa ng taong ito upang maibalik muli ang iyong tiwala sa kanya? Ikaapat, nagbibigay ka ba ng pangalawang pagkakataon sa mga taong nagkakasala sa iyo? At ikalima, naniniwala ka bang kaya pang magbago ng taong nagkamali na? Mahusay, maganda ang mga ibinahagi ninyong mga kasagutan. Ngayon naman ay alamin natin ang mga kahulugan ng mga bokabularyong nakapaloob sa ating tatalakaying kwento at upang higit nating maunawaan ang daloy nito. Ngayon naman ay ating alamin ang mga bokabularyong nasabi sa kwento. Alaala ng isang lasing na suntok sa bibig. Nangangahulugan nitong nanununtok. Kaluwagang palad. Pagiging mapagbigay. Umakit sa malaking kamay. Malupit. Nagpapangilo sa nerbiyos. Kinakabahan. Matigas ang loob. Matapang. Walang awa o malakas ang kalooban. Kaya naman kung handa na kayo ay umupo ng maayos, ikalma ang sarili at makinig ng mabuti. Magkahalo lagi ang takot at pananabik kapag hinihintay ng mga bata ang kanilang ama. Ang takot ay sa alaala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulo ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw na labi. Ang pananabik ay sa pagkain na paminsan-minsay inuuwi ng ama. Malaking supot ng mainit na pansit na iginisa sa itlog at gulay. Ang totoo, para sa sarili lang niya ang inuuwing pagkain ng ama. Lamang ay napakarami nito upang maubos niya ng mag-isa. Pagkatapos ay naroong magkakagulo sa tira ang mga bata na kanina pa aali-aligid sa mesa. Kundi sa pakikialam ng ina na mabigyan ng kanya-kanyang parte ang lahat, kahit ito'y sagsubo lang ng masarap na pagkain, sa mga pinakamatanda at malakas na bata lamang mapupunta ang lahat. At ni Katiting ay walang maiiwan sa maliliit. 6 lahat ang mga bata. Ang 2 pinakamatanda ay isang lalaki 12 anyos at isang babae 11 anyos. Matatapang ang mga ito kahit napayat at nagagawang sila lang lagi ang maghati sa lahat ng bagay. Kung walang ina upang tiyaking may parte rin ang maliliit. May 2 lalaki, kambal na 9 anyos, isang maliit na babae 8 anyos at isang 2 anyos na paslit pa. Katulad ng iba ay maingay na naghahangad ng nararapat niyang parte sa mga pinag-aagawan. Natatandaan ng mga bata ang 1 o 2 okasyon na sinurpresa sila ng ama ng kaluwagang palad nito. Sadyang nag-uwi ito para sa kanila ng 2 supot na puno ng pansit gisado at masa nilang pinagsaluhan ang pagkain na hirap nilang ubusin. Kahit na ang ina nila ay masayang nakiupo sa kanila at kumain ng kaunti. Pero hindi na naulit ang masayang okasyong iyon. At ngayon hindi na nag-uwi ng pagkain ang ama. Ang katunayay ipinapalagay ng mga bata mapalad sila kung hindi ito umuuwing lasing at nanggugulpi ng kanilang ina. Sa kabila nyo'y umaasa pa rin sila at kung gising pa sila sa pag-uwi sa gabi ng ama, naninipat ang mga matang titingnan nila kung may brown na supot na nakabitin sa tali sa mga daliri nito. Kung umuwi itong pasigaw-sigaw at patabog-tabog, tiyak na walang pagkain.
at umakit sa malaking kamay nito upang pasuntok na dumako sa kanilang mukha. Madalas na masapok ang mukha ng kanilang ina. Madalas iyong marinig ng mga bata na humihikbi sa mga gabing tulad nito. At kinabukasan ang mga pisngi at mata nyon ay namamaga. Kaya't mahihiya iyong lumabas upang maglabas sa malalaking bahay na katabi nila. Sa ibang mga gabi, hindi paghikbi ang maririnig ng mga bata mula sa kanilang ina, kundi isang uri ng nagmamakaawa at ninenervyos na pagtawa at malakas na bulalas at pag-ungol mula sa kanilang ama. At sila'y magtatanong kung ano ang ginagawa nito. Kapag umuwi ang ama na mas gabi kaysa dati at mas lasing kaysa dati, may pagkakataong ilalayo ng mga bata si Moymoy. Ang dahilay si Moymoy, 8 anyos at sakitin at palahalinghing na parang kuting, ay madalas kainisan ng ama. Uhugin, pangngiwi-ngiwi ito at mahilig magtuklap ng langib sa galis na nagkalat sa kanyang mga binti, na nag-iiwan ng mapupulang mga patse, gayong paulit-ulit siyang pinagbabawalan ng ina. Pero ang nakakainis talaga ay ang kanyang halinghing. Mahaba at matinis iyon, ay tumatagal ng ilang oras habang siya ay nakaupo sa bangko sa isang sulok ng bahay o namamuluktot na paghiga sa banig kasama ng ibang mga bata na di makatulog. Walang pasensya sa kanya ang pinakamatandang lalaki at babae, na malakas siyang irereklamo sa ina na pagagalitan naman siya sa pagod na boses. Pero sa gabing naroon ang ama na paliligiran ng bote ng beer na nakaupo sa mesa, iniingatan nilang mabuti na hindi humalinghing si Moymoy. Alam nila na ang halinghing yun ay parang kudkuran na napapangilo sa nerbiyos ng ama at ito'y nakakabulahaw na sisigaw. At kung hindi pa iyon huminto, ito'y tatayo, lalapit sa bata at hahampasin iyon ng buong lakas. Pagkatapos ay haharapin nito at papaluin din ang ibang bata na sa tingin nito sa kabuuan ay ang sanhi ng kanyang kabwisitan. Noong gabing umuwi ang ama na masama ang timpla dahil nasisanti sa kanyang trabaho sa lagarian, si Moymoy ay nasa gitna ng isang mahabang halinghing at di mapatahan ng 2 pinakamatandang bata. Gayong binabalaan nilang papaluin ito. Walang ano-ano, ang kamao ng ama ay bumagsak sa nakangusong mukha ng bata na tumalsik sa kabila ng kwarto, kung saan ito nanatiling walang kagalaw-galaw. Mabilis na naglabasan ng bahay ang ibang mga bata sa inaasahang gulo. Nahimasmasan ng ina ang bata sa pamamagitan ng malamig na tubig. Pero pagkaraan ng 2 araw, si Moymoy ay namatay. At ang ina na lamang ang umiiyak habang ang bangkay ay inihandang ilibing sa sementeryo ng nayon may 1 kilometro ang layo doon sa tabi ng gulod. Ilan sa taga-nayon na nakakatanda sa sakiting bata ay dumating upang makiramay. Sa ama na buong araw na nakaupong nagmumukmuk ay doble ang kanilang pakikiramay. Dahil alam nilang nawalan ito ng trabaho. Nangolekta ng ambuloy ang isang babae at pilit niya itong inilalagay sa mga palad ng ama na di kawasa, puno ng awa sa sarili, ay nagsimulang humagulgol. Ang balita tungkol sa malungkot niyang kinahinatnan ay madaling nakarating sa kanyang amo, isang matigas ang loob pero mabait na tao, na noon din nagdesisyong kunin uli siya para sa kapakanan ng kanyang asawa at mga anak. Dala ng kagandahang loob, ito ay nagbigay ng sariling pakikiramay, kalakip ang munting abuloy, na minabuti nitong iabot sa asawa ng lalaki imbis na sa lalaki mismo. Nang makita niya ang dati niyang amo at marinig ang magaganda nitong sinabi bilang pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang anak, ang lalaki ay napaiyak at kinailangan muling libangin. Ngayoy, naging napakalawak ang kanyang awa sa sarili bilang isang malupit na inulilang ama
na pinaglalamay ang wala sa panahong pagkamatay ng kanyang dugo at laman. Mula sa kanyang awa sa sarili ay bumulwag ang wagas na pagmamahal sa patay na bata, kaya't madalamhati siyang nagtatawag, "Kaawa-awa kong Muymoy, kaawa-awa kong anak." Nakita niya ito sa kanyang libingan sa tabi ng gulod. Payat, maputla at napakaliit, at ang mga alon na lungkot at awa na nagpayanig sa matipuno niyang mga balikat at brasong kayumanggi ay nakakatakot tignan. Pinilit siyang aluin ng mga kapitbahay nang iba'y lumayo na may luha sa mga mata at bubulong-bulong. Tunay na lasenggo nga siya at irresponsable, pero tunay na mahal niya ang bata. Tinuyo ng madalamhating ama ang kanyang mga luha at saka tumayo. Mayroon siyang naisip. Mula ngayon, magiging mabuti na siyang ama. Dinukot niya sa bulsa ang perang ibinigay ng kanyang amo sa asawa. Ni Kiming inabot naman nito agad sa kanya, tulad ng nararapat. Binilang niya ang papel de bangko. Isa man dito ay hindi niya gagastahin sa alak, hindi na kailanman. Matibay ang pasya na lumabas na siya ng bahay. Pinagmasdan siya ng mga bata. Saan kaya ito pupunta? Tanong nila. Sinundan nila ito ng tingin. Papunta iyon sa bayan. Nalungkot sila dahil tiyak nila na uuwi itong dala muli ang mga bote ng beer. Pagkalipas ng isang oras, bumalik ang ama. May bitbit itong malaking supot na may mas maliit na supot sa loob. Inilapag nito ang dala sa mesa. Hindi makapaniwala ang mga bata sa kanilang nakita. Pero yun ba'y kahon ng mga tsokolate? Tumingin silang mabuti. Mayroong supot ng ubas at isang kahon yata ng biskwit. Nagtalo ang mga bata kung ano ang laman nyo. Sabi ng pinakamatandang lalaki, biskwit. Nakakita na siya ng maraming kahon tulad nyon sa tindahan ni Hojek sa bayan. Ang giit naman ng pinakamatandang babae ay candy, yung katulad ng minsay ibinigay sa kanila ni Lauso na nakatira doon sa malaking bahay na pinaglalabhan ng nanay. Ang kambal ay nagkasya sa pandidilat at pagngisi sa pananapik. Masaya na sila anuman ang laman yun, kaya't nagtalo at nanghula ang mga bata. Takot na hipuin ang yaman na walang senyas mula sa ama. Inip silang lumabas ito ng kwarto. Di nagtagal ay lumabas ito, nakapagpalit na ng damit at dumiretso sa mesa. Hindi dumating ang senyas na nagpapahintulot sa mga batang ilapat ang mga kamay sa pinag-iinteresang yaman. Kinuha nito ang malaking supot at muling lumabas ng bahay. Hindi matiis na mawala sa mata ang yaman na wari kanila na sana. Nagbulungan ang dalawang pinakamatanda nang matiyak na hindi sila marinig ng ama. Tingnan natin kung saan siya pupunta. Nagpumulit na sumama ang kambal at ang apat ay sumunod ng malayo-layo sa kanilang ama. Sa karaniwang pagkakataon, tiyak na makikita sila nito at sisigawang bumalik sa bahay. Pero ngayon nasa isang bagay lamang ang isip nito at hindi man lang sila napuna. Dumating ito sa libingan sa tabing gulod. Kahuhukay pa lamang ng puntod ng kanyang hinintuan. Lumuhod ito at dinukot ang malaman sa supot na dahan-dahang inilapag sa puntod. Habang pahikbing nagsalita, "Pinakamamahal kong anak, walang maiaalay sa iyo ang iyong ama, kundi ang mga ito. Sana'y tanggapin mo." Nagpatuloy itong nakipag-usap sa anak habang nagmamasid sa pinagkukublihang mga halaman ang mga bata. Madilim na ang langit at ang maitim na ulap ay nagbabantang mapunit anumang saglit. Pero patuloy sa pagdarasal at pag-iyak ang ama. Naiwan itong nakaluhod at bumagsak na ang ulan. Pagkuway umagis ito, naninikit sa katawan ang basang kamisedentro sa isang iglap. Ang kanina pang inip na mga bata ay dumagsa sa yaman. Sinira ng ulan ang malaking bahagi niyon, pero sa natira sa kanilang nailigtas, nagsalo-salo sila tulad sa isang piging na alam na di nila mararanasang muli. Mga tauhan, ama, siya ay lasenggo, makasarili
sarili, tanging ang kanyang sarili lamang ang iniisip at mapanakit na ama sa kanyang asawa at mga anak. Ngunit sa huli ay nagsisi rin ito sa kanyang mga pagkakasala. Ina, siya ang madalas makatanggap ng pisikal na pananakit ng pangunahing tauhan. Muymoy, siya ay 8 anyos na bata, sakitin at madalas kainisan ng ama dahil sa kanyang halinghi. Mga kapatid, isang 12 anyos na lalaki, isang 11 anyos na babae, kambal na 9 anyos at ang bunso na 2 anyos. Sila ang magkakapatid na laging nasasabik at nag-aagawan sa matitirang pagkain na dala ng ama. Aral ng kwento. Nasa huli ang pagsisisi, sapagkat naisip na lang ng ama ang halaga ng kanyang anak nung ito'y nawala na, kaya naman kahit anong hingi niya ng tawad sa puntod ng namatay niyang anak, ay di na niya ito maibabalik pa. Ngayong natapos na nating talakayin ang maikling kwentong Ang Ama, kumuha ng kapirasong papel at sagutan ng mga sumusunod na katanungan. Panuto. Pumili ng pinakatamang sagot sa mga pagpipilian. Una, saang bansa nagmula ang akdang Ang Ama? A. Asia, B. Singapore, C. Pilipinas, D. Pransya. Ikalawa, bakit tinaguri ang haligi ng tahanan ang isang ama? A. Siya ang may kapangyarihan, B. Siya ang nagpaparusa sa anak, C. Siya ang mismong naghahanap buhay para sa kapakanan ng pamilya, or D. Siya ang nagdidesisyong mag-isa sa loob ng tahanan. Ikatlo, sino ang nagsalin sa Filipino ng akdang Ang Ama? A. Luwalhati Bautista, B. Mauro R. Avena, C. Marino Pascual, D. Guy de Maupasan. Ikaapat, sino sa mga tauhan sa kwento ang naging sanhi ng pagkamatay ng bata? A. Ama, B. Ina, C. Lola, D. Kapatid. Ikalima, ano ang nahinuha ng ama pagkatapos mawala ang kanyang inabusong anak? A. Hindi ito nagsisi sa ginawa, B. Naging masaya dahil namatay ito, C. Mas lalong nalugmok sila sa kahirapan, D. Naisip niya ang kanyang anak at nagsisi ito sa kanyang ginawa. Para sa pagwawasto, narito ang mga kasagutan sa bawat bilang. At dito na nagtatapos ang ating talakayin ngayong araw. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating kwento ngayong araw at nais nyo pang makinig ng iba pang mga kwento, ay i-like, i-share at i-subscribe na ang aming channel at huwag kakalimutang pindutin ang notification bell for more updates.